mamaya-maya, isang oras, gagawin natin, tatawagin na natin sila para papasukin at pakainin. Pero bago yon, lilinisin muna natin to at ilalagay natin dito yung ating pares na ito para nang sa ganun makapaglabing-labing sila doon sa ating flyer slope. Ganyan lang ang ginagawa kong paglinis dito mga kalapatid. Kinakaskas ko lang para mahulog doon sa salo yung kanilang mga dumi, and then mamaya yun naman ang lilinisin ko yung pansalo natin sa ilalim. Ganyan lang, tinatanggal ko lang yung mga nag-iipon-ipon na mga dumi. Alright, dito rin ganyan lang. Maganda sana kung flat yung ating sahig para mas mabilis linisin. Scrape na lang. Trabaho mga kalapatid pag-ipon. Yan, mahuhulog yung mga tumisiksik sa mga butas-butas. Ayan. Yan lang. Reasonably clean lang mga kalapatid. Nakakapit dito sa butas-butas ng screen para hindi bumara. Yun kasi nagpo-cost ng pag build up ng mga dumi dito. Mahuhulog naman yan doon sa salo natin sa ilalim, and then yun naman ang ating lilinisin maya-maya lang. Time check mga kalapatids. Yan, kalahating oras na mahigit simula nung pinakawalan natin yung ating mga alaga, at hanggang ngayon wala pa sila. Malamang nag-ranging yon dahil nakita nga nila ito na may nakasabit tayo dyan at hindi sila makapasok din sa ating kulungan, kaya nagpunta na lang sila kung saan. At ito sa wakas natapos na rin natin yung ginagawa nating paglilinis dito sa ating flyer slope. Reasonably clean lang, at ayan din, nakaskas ko na nalinisan kahit papaano yung sahudan ng kanilang dumi dito sa ating flyer slope. And then ito yung mga dumi nila, pasintabi sa mga kumakain at taga-almusal. Yan, sasahudin ko na lang yan dito na sa ating dustpan. Diyan natin iniipon yung kanilang dumi. Then kapag napuno yan, nilalagay ko sa plastic bag. Tapos tatapon na natin pagka dumaan yung truck ng basura na nangungulekta ng mga nabubulok o biodegradable. Kung meron kayong mga kaibigan or kamag-anak, plantito, plantita, mga nanay ninyo na mahilig magtanim, magandang pagkakataon to mga kalapatids na kanubi para magpa-impress sa kanila. Ang gawin nyo lang tabunan nyo yung kanilang mga dumi ng lupa, lagay nyo sa isang lagayan, or kaya magawa kayo ng compost dun sa inyong bakuran. Tabunan nyo ng garden soil, then hayaan nyo lumipas ng at least 3 months. Then yung lupa na yon, maipapansin niyo wala nang bakas ng mga dumi, na-absorb na ng lupa yung sustansya. And then pwede nang gagamitin yon dun sa garden. Magiging fertilizer na yon mga kalapatids dun sa mga halaman. Pero wag na ilalagay yung kanilang dumi, yung fresh na dumi nila, tapos irerekta dun sa paso na may halaman. Nako, masyadong acidic yung kanilang mga dumi at mataas ang nitrogen concentration yan, na nitrite. Kaya makukurod o susunugin lang yung cells ng halaman. Kaya mamamatay yung halaman. So kailangan talaga i-compost nyo yan, ihalo nyo sa lupa, tapos sa mga 3 months okay na yon mga kalapatids. Okay, yan yung masalimuot nating waste management dito sa ating loft. Medyo hiningal ako. Samantala etong ating mga alaga, hayaan lang natin sila dyan pumuka. Then after nila magpakabusog dyan, lalagay natin sila dito. Mukhang tapos na sila kumain mga kalapatids, at kukunin ko na tong dalawang to, lalagay na natin sa flyer slope. Tara, yan na yung hen mga kalapatids. Eto, may katandaan na rin kasi itong kak na to. Hayaan natin sila dyan makapag labing-labing. Tignan natin kung magpapatungan sila. Alright mga kalapatid, success yung ating pambuboso. Hindi tayo nagsalita kanina dahil nga ayaw natin silang magambala at pasaway yung ating mga alaga. Nandun sa taas na ng bubong, nagbabaan na, gusto nang pumasok. Babalik na natin sila doon sa kanilang pwesto, doon sa breeder's cage.
And then papasukin na natin ating mga alaga para patukain. Ayan mga kalapatids, nabalik na natin sila dyan sa pwesto nila. And then ito yung ating flag na pambugaw. Tanggalin na natin to para papasukin na natin yung ating mga alaga. Tawagin na natin sila para makakain na. Nagbababaan na. Tara, pakainin na natin sila mga kalapatids. At ito, tanggalin na rin natin to, yung harang dito sa ating inakay para makasama na rin siya sa pagtuka. Alright? So, naku, nag-away na naman si Naruto tsaka yung isang barako. Yun. Oh, sige, bahala na kayo dyan. Sige. Tuka. Yan. Gaya nga nang nabanggit natin nung previous episode mga kalapatids, 2 beses tayo nagpapatuka sa ganito nga sistema kapag binabatak pa lang natin sa low flying yung ating mga alaga. Sa hapon papatuka ulit tayo. Patuka sa umaga, hindi natin sinasagad, konti lang. Then sa hapon tayo nagsasagad mga kalapatids. Ang dahilan dyan mga kalapatids na kanubi dahil binubugbog natin sila sa lipad. Lipad sa umaga, lipad sa tanghali, lipad sa hapon. Ginagamit ko kasing motivation yung patuka para pumasok sila sa ating kulungan, para mag-trap sila. So every time na magpapalipad tayo sa umaga, sa tanghali at sa hapon, ginagamit natin yung patuka bilang motivation nila para mag-trap. So ganyan muna ginagawa ko hanggang sa ma-build up yung kanilang stamina. Then pagka medyo kumpiyansa na tayo sa kanilang liparan, doon na tayo nagsuswitch ng 1-day feed. Alright mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pagtutok. At kung nagustuhan nyo, nako, mag-like, comment, share na kayo mga kalapatids. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Hanggang sa susunod mga kalapatids, kita-kita ulit tayo. Paalam!